Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Gagawa tayo ng tikoy at ito yung mga gagamitin nating ingredients. Glutinous rice flour, brown sugar, water, at para sa mga optional ingredients, pitted chopped dates, at roasted sesame seeds. Umpisa na natin ang paggawa ng tikoy. First step, i-combine natin dito sa warm water itong brown sugar. Just make sure na yung tubig natin warm para mas madaling ma-dilute yung sugar. After nating ma-combine, hahaluin lang natin to hanggang sa ma-dilute na yung sugar or matunaw na yung sugar. Then, we'll move on to the next step. For our next step, i-combine naman natin itong glutinous rice flour dito sa water and sugar mixture. And then, hahaluin lang natin hanggang sa makabuo tayo ng dough. Once na mahalo na natin mabuti, dapat yung texture nito similar sa glue. Ibig kong sabihin, hindi dapat matigas na parang dough sa tinapay at hindi rin masyadong malambot. So kung makikita ninyo, nagfo-flow yung mixture natin. Once na ma-reach na natin yung ganong consistency, ihalo na natin itong pitted and chopped na dates. Optional ingredient ito. So pwedeng kung wala kayong dates, okay lang yan. And then once na mahalo natin yung dates, mix natin ulit. Next, gagamit lang tayo ng isang round na cake pan. Gigrease na natin to. So yung buong side dapat na-grease na natin. Then, ililipat na natin tong mixture dito. After nating malagay yung mixture dito sa cake pan, lalagay na natin yung isa pang optional ingredient, yung roasted sesame seeds. Lalagay lang natin dito sa taas. So, ikakalat lang natin to. Then, after nating malagay, isi-steam na natin tong tikoy. Siguraduhin lang natin na gumamit tayo ng cheesecloth or any kind of cloth na meron kayo. Iko-cover natin dito sa taas na portion para masigurado na hindi matuluan ng any form of liquid itong ating tikoy. Kagaya ng sabi ko kanina, so nandito na sa steamer ngayon tong tikoy. Ko-cover lang natin ng cheesecloth yung taas para masigurado natin na hindi matutuluan ng tubig. Then after nating i-cover, pwede na nating takpan yung ating steamer and tuloy lang natin yung pag-steam. After nating ma-steam, tatanggalin lang natin yung tikoy dun sa cake pan. Ililipat natin sa isang wax paper or sa cling wrap. Then, i-refrigerate lang natin to for at least 5 hours. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. After refrigerating, ito na ang ating tikoy.